papalagay po niya yung tire hugger na nabili po niya. Kung makikita nyo naman, napakatibay, napaka-stable kahit medyo mahaba siya dito, no? Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. At ngayon kasama natin yung tropa natin na dating nagpagawa ng click niya. At ngayon, lalagyan po niya, papalagay po niya yung tire hugger na nabili po niya online. So complete set po ito. And meron siyang reserve. Ito reserve, tapos meron na rin siyang takip. So yung version na to, hindi ko sure kung 1, 2 or 3. Pero may mga version na medyo nakalubog yun dito. Tsaka may version na parang airblade. Ayan yung pang airblade, ganito yung design. Medyo maikli lang. Pero itong version na to, medyo mahaba. Ayan, no? So kung gusto yung hindi prone sa talamsek, mas okay yung mahaba katulad nito. Pero kung gusto yung medyo aesthetic katulad ng pang airblade, ayan, pwede yung ganito. So maglalagay po ng link ng mga iba't ibang version ng tire hugger para sa ating mga Honda Click. So meron na tayong video sa paglalagay ng tire hugger dun sa version 3 rin ng kapatid ko, kulay puti din yun. Gusto makita, ilalagay ko yung link sa description. So ngayon, sa paglalagay nito, ituturo ko rin sa inyo yung mga paraan para iwas vibration, tsaka hindi po magkaroon ng sugat yung ating mga swing arm. So ilalatag ko yung mga ibang tips na natutunan po natin sa iba. Kasi yung iba nagkakaroon ng sugat dito, also nagbabibrate po ito. So yan, habang tinatanggal po natin, lalatag ko yung tips. Pero yun, bago po natin mailagay ito, tatanggalin po muna natin yung mga parts ng ating mga motor. Tulad na lang po nitong airbox. So dito sa airbox, may dalawang 8mm dito kung di nagkakamali. Ayan. Tapos bubuksan natin yung U-box natin. Itong cover na to, itong U-box. So may tornilyo lang dito. Tatlong 10mm, tapos 4 na Phillips dyan. So pagkabukas nyan, tatanggalin din natin itong screwan na to para matanggal yung buong airbox. Also yung mga wirings po dyan. So napaka basic lang po nyan. Pakita po natin yung process. Natanggal na natin to. Tapos sa U-box, tatlong 10mm, dalawa dito, tapos isa dyan. Ngayon meron pa sa gilid. Pag natanggal na yan, maangat na natin itong buong U-box, tapos lubog lang natin to na, ano? Hindi mo natatanggalin to, sabi niya. Yun, baklas na yung upuan. Tatanggal po ng upuan, pwede na po natin tanggalin to. Ayan. Itong tornilyuhan na yan, sa airbox intake yan. Dito, Phillips lang yung gamit natin, counterclockwise. Yan, okay na, naluwagan na. Pwede na natin usog yan. So kalsuan lang natin yan. Tapos yung tornilyo pa doon. So yun dito, 10mm, ayan, dalawa lang yan, counterclockwise lang din. No, kita ko. So dito, baklasada na natin yung dalawang tornilyo. Dalawa dyan, 10mm. Pwede na natin mabaklas ito. Pero bago yon, tanggalin po muna natin yung breather. So may tanggalin lang natin tong lock, tapos padaanin natin dito. Tapos baklasado na tong airbox. So ipit lang kasi tong breather natin eh. Para matanggal yung breather, ayan, baklasado na. Tanggalin lang natin tong lock. Natanggal na yung lock nito. Ito, malulusot na natin itong kanyang tubo dito. Ayan. So okay, goods na. Matatanggal na natin tong airbox. So ayan, baklasin na natin ng buo. So actually may tornilyuhan pa yan dito. Yung may built-in washer. Kasi sa tropa natin, nawala yung ano niya, tornilyo. So yun pa naman yung importante kasi naggamit yun para hindi mag-vibrate yung ating mga airbox, also yung tire hugger natin. Pero yun, tingnan natin kung anong paraan magagawa natin. So yun, baklasado na yung airbox ni tropa natin. Step natin, tatanggalin naman po natin itong dating OEM tire hugger nya. Kung makikita nyo, napakaliit lang ng OEM natin or nung stock po natin. Kaya naman kapag medyo maulan, maputik, tumatama po yung talamsik dito. Ano, yung kabit natin, abot siya hanggang dito. So yun, next natin tatanggalin is itong part na to. Ayan, angat lang natin to, itong wirings natin. Angat lang po natin yung mga yan, so cable. Tanggalin lang natin siya sa pagkakaipit. Baklasado na yun dito. Tapos, merong nakatuck in po doon na lock. Pwede po na tayong gumamit ng flat screw dyan para may angat. Flat screw lang.
Angat natin. Then kusa po siyang matatanggal. Iyon, baklasado, di ba? Tapos, next naman natin itong mga cable dito. Itong isang cable sa breather yan, yung tinanggal natin kanina. Angat lang natin. Tapos, ito naman sa breather po ng reserve po natin. So, angat lang natin yan. Nakapatutok lang yan pababa, guys. Angat lang natin siya dito sa housing. Kasi, tatanggalin po natin itong OEM. So, sa OEM Tarhager is kasama po yan. So, next step po natin, tanggalin din natin yan. Yung lock na yan. Tube na yan. Which is galing sa reserve po natin. So papunta sa radiator, tatanggalin din natin yan. Tapos may wire dito na nakaipit pa. Taas lang natin yan. Tapos babaklasin din natin tong allen dito sa kabila. So yung sukat po niyan is 5 mm. So itong allen na to, kamukha niya yung allen dito, yung allen bolts na yan. So yung dalawang allen bolts na yan yung tinutukoy natin na importante sa Tarhager natin kasi may built-in washer na po sila. So yun, nakakatulong yun para hindi po mag-vibrate yung ating mga OEM Tarhager. So pag nahugot natin to, pakita ko sa inyo. So yan, ito siya. So ito kasi nagagamit natin itong built-in washer para hindi po umalog-alog to. Itong stock po natin or yung kakabit natin na OEM kasi ito rin yung itotornilyo ulit natin. So napaka-importante nito. So sa ropa natin is natanggal lang yung sa kabila. Hanapan natin kung may extra pa tayo nito. Kasi ito, importante to para sa Tarhager natin. So ngayon, tanggalin lang din natin to, tong lock na to. Also, pati yung nandito. So tanggalin lang natin tornilyo dito. Cover ng reserve. Tanggalin lang natin tong cover. So bago siya tanggalin, sa mga hindi po nakakalam, yung pinagkaiba po ng ilalagay po natin na OEM Tarhager is mas kita po yung part na to. Also, hindi na po mahirap maglagay or mag-refill ng reserve natin. Kasi agad na po natin makikita. Tulad na lang po dito kay Scarlett natin. Kita na po agad yung reserve po natin dyan. Ayan, tapos isang bukasan lang dito. Baklas, refill. So dito medyo mahirapan kasi tayo makita kasi medyo malalim pa. Also, ayun nga, nasa taas pa yung tank. Kaya medyo hassle-hassle. Tsaka medyo dumihin siya, tulad na lang yan, no? Medyo dumihin siya kasi naka-align siya sa gulong. So yung talamsek, papunta talaga dito sa reserve. So yung OEM natin na binili is nandito sa gilid. So hindi siya prone sa dumi, katulad na lang yan. Yan. So yun lang yung pinaka major changes. So tanggalin lang din natin to, tong lock. Tapos bubuhos ng konti yung coolant. Sa pagtanggal ng hose, gamit lang po tayo ng flat screw. Scalpin lang natin. Gusto matanggal. So normal po na may agos ng konting coolant. Kasi nga daluyan siya ng coolant natin. Yan, baklasin lang natin to. Yun, buti wala namang umagos. So ito, bago natin siya mabaklas, kung makikita nyo, may bakal dun sa part na yun. Yan, may bakal po dyan. So kailangan natin siyang ilihis sa bakal ng konti. So konting lihis lang. Ayan, dito sa part na to. Ayan yung bakal. So lilihis lang natin siya kasi nakapasok siya doon. Then after nun, tatanggal na natin tong buo. Ayan, napakadali na lang. Ito na yung lumang Tarhager natin na napakaliit, napaka-cute. So itong reserve tank, di na rin po natin magagamit kasi nga po is meron na tayong nabili or kasama na po siya sa OEM natin, which is ayan, kasama na po siya sa OEM. So yung kakailanganin na lang po natin dito is itong mga lock po niya, itong mga lock na yan, pati itong lock na to, yung bakal na yan, yung tornilyuhan. Kasi doon sa binili po ng tropa natin or sa mga nabibili po natin na Tarhager, wala pa po silang lock nut. Tulad dito, ayan o. Kailangan po natin shootan dyan para matornilyo. Dito, isa, dalawa. Ayan, dalawa lang naman. Tapos, yun, matotornilyuhan na po natin to. So, sa tornilyo, yung stock rin po yung gagamitin natin. Po, sa hose po pala natin, katulad sa kapatid ko, pwede pa po natin magamit ito. Itong hose na to, itong sa exhaust niya or dun sa drain po ng reserve natin. Also ito. Pero ito, medyo bitin siya, guys. So pwede tayong pumutol dito ng konti para mas mahaba. Ito kasi nakatutok lang yan pababa. So yung purpose nito, kapag umangat yung coolant, ibubulwak niya lang pababa. So kahit putulan natin to, pwede. Ayan, kahit hanggang dito para mas mahaba siya compared dito. Ito kasi medyo bitin lang, sakto-sakto lang. So yun, another option natin to, itong hose na yan. So ito yung mga kukunin natin, itong part na to.
So gamit lang tayo ng flat screw, angat lang. Yan, kahit kamay natin makukuha yan. Lilipat natin to. So isang maliit. Tapos meron pang dalawa. Ito, tanggalin muna natin tornilyuhan bago makuha yung lock nut po niya. So yan yung lock nut po natin pagkatanggal nito ang dating reserve. Ayun yung lock nut niya. So meron pa tayo ditong dalawa. So dalawa lang naman yung kailangan natin. So yan, nakuha natin yung isa. Itong isa pwede pa natin gamitin sa ibang mga kung ano-ano. Pero yun, dalawa lang naman kailangan natin. Ito lang guys. Pares lang naman pala sila na sukat. Tapos dito sa reserve, dahil gagamitin pa natin itong mga hose, kunin na natin siya. Ayan o, bumulwak lang. Tapos ito, may lock pa pala to dito. Ayan. Sa akin wala na yung lock eh. Iyon. Ito, maliit to. Minsan, sa ibang case, sumasakto siya sa ibang mga motor. Sa iba naman, nagkakaroon ng tagas. Kasi, saktuan lang talaga siya. So, para safe na yung tropa natin, putol tayo. Kahit mga ano lang guys. Mga mas mahaba lang ng konti dito. Mga ganyan. Kasi ito, hindi naman siya sobrang gamitin talaga. Sukahan lang siya ng coolant natin kapag nag-overflow. So, safe naman to kahit putulan. So, ito pa rin naman yung gagamitin natin na pang drain po niya or yung ilalagay natin. Babawasan lang natin ng konti. So, yan na yung bagong OEM niya guys. Ito yung luma. Kung makikita nyo naman, compare natin. Ang liit lang. Ano, ang liit lang. So, maraming version ng mga ano niya dito sa likod. Merong nakapalalim pa ng konti, merong hanggang dito lang. Ilalagay ko lahat ng link sa description kung gusto nyo pumili ng OEM Terhager. So, ito, kinuha na natin yung mga pushpin niya or parang lock nut. Lalagay po natin siya dito sa part na to. Ayan, tingnan nyo lang yung orientation, yung nakaumbok sa likod. Tapos, ito yung nakaharap. So, shoot nyo lang siya dyan. Ayan, medyo masikip pa. Ayan, na-shoot na. Isa. Tapos, shoot pa natin tong isa. Ayan, dalawa. Tapos may mga tornilyo pa yan. Ito. So, gagamitin natin mamaya. So, setup din natin itong reserve natin. So, sa reserve natin, ilalagay lang natin siya. Dito papasok. So, mamaya, yung tornilyo, yung allen, dito papasok yan. So, nakaipit po, nakapalaman yung reserve natin. So, ngayon, gagamitin natin yung isang tornilyo para dito. Pero bago natin siya tornilyo, ilalagay na po natin yung hose niya dito sa ilalim. So, dadaan po kasi yan dito sa ilalim. Tapos, dito papunta sa radiator po natin. So, yung kukunin nating haba dito, tensiometer lang tayo. So, dito na tayo kukuha sa ilalim na part. Puputol dyan. Ayan. Kahit mga haba lang tayo ng konti from dito sa dating sukat. So, kung ganyan yan, putol tayo kahit hanggang dito. So, nakaputol na tayo guys. So, mas mahaba lang ng konti dito sa stock niya. So, pumutol tayo galing dito sa drain po ng reserve natin. So, ngayon, ilalagay na po natin siya dito sa ilalim na part. Tapos, syempre, ilalagay din po natin yung isang lock. So, yung lock po niya dito sa radiator, tsaka dito sa reserve side. Kunin lang natin tong isa. Yan. So, pasok lang muna natin. So, kagandahan dito sa pinutol natin, matibay siya kasi galing sa stock na hose po natin. Shoot lang natin dyan. Tapos, sagad natin siya. Ngayon, usog natin itong lock niya hanggang dito sa part na yan. Tapos angat natin siya para hindi siya tumama dun sa ilalim. Ngayon, pwede na natin siyang i-shoot dito. Pagka shoot dyan, shoot din natin ito. Tapos dito sa part na to, pwede na natin ilagay yung tornilyo. So yan, lagay lang natin isang tornilyo. Yun, tapos etong dito sa breather po niya, pasok lang din natin ulit. And tapos shoot po natin siya dito sa part na yan. Nasa may butas na yan. So lalabas po yan dito sa part na to. Tapos i-shoot po natin siya dito sa may housing niya. So ito yung housing niya. Yun. So kung makikita nyo, pwede naman mabanat ng konti yan. Mag straight forward. Tapos i-shoot na natin siya dito. Patutok lang natin sa ilalim yan. So ganun pa rin naman, hindi siya bitin. Nakatutok pa rin siya sa ilalim. So all goods naman tayo dito sa breather. So all goods na rin tayo dito. Medyo mahaba-haba siya ng konti. So
So palagay ko sasakto naman yan kasi konti na lang sa ano na to eh, sa radiator. So yan, pasok lang natin itong buong ito. So pakita ko sa inyo kung paano siya ilagay dito sa motor. So yun, sa paglalagay nito, yung ko-consider natin guys, itong part na to, itong lagayan ng bakal, shoot natin doon. Yan, kasi nagkokos na aalog yung tarhager natin. Pag pumaibabaw yan, yung bakal natin nandito. So yun yung tatandaan nyo. Tapos yun lang naman yung sa part na to, para mailagay natin siya ng maayos, mag-lock siya. Shoot lang natin siya dyan, shoot lang. Tapos punta lang tayo sa kabila para maipakita sa inyo. Ito, ipaibabaw nyo to. Ipaibabaw nyo yan. Tapos isushoot natin siya dyan. Tapos dito sa part na to, ayan yung tinutukoy natin. Kailangan pumailalim yan. Para pumailalim yan, iangat lang natin din itong hose na to. Tapos, or yung wire pala na yan. Tapos mapapailalim nyo na yan. Hawakan nyo lang. Diin nyo lang. Ayan, makikita nyo. Pumailalim na yung hanger natin dito sa bakal. So hindi na siya aangat niyan. So minsan sa iba nagkokos na vibrate or medyo bumababa itong tire hanger, nakalubog kasi hindi nila naiangat to, nasa itaas yung hanger, kaya naman nakapasubsob. So yan yung tatandaan nyo. Tapos ayun, lagay lang natin itong mga wire po natin dito. So unahin natin dito sa ating mga sensor wire. Also, dito, ayan, okay na yung sa breather natin. Pailalim lang natin. So, kung nagkaroon ng time, nagkaroon kayo ng extra na tube or na, nitong hose, pwede nyo naman palitan yan. Pero yun, ang importante lang dito, nakapababa siya. Tapos yung wire natin dito, soksok lang natin. Soksok lang. Tapos, itong lock po niya dito, shoot lang natin. Ayun o, na-shoot agad. Tapos, itong breather natin, pasok lang natin dyan. Tapos mamaya ilalagay natin yung ating airbox dyan. So dito sa dulo. Ayan, okay na po yung sa tire hanger positioning. So kung makikita nyo dito sa part na to, may mga nasisiraan po ng ES dyan, or ng swing arm pala, I mean. Nasusugat yung swing arm kasi nga sumasaya dito, babibrate. Ngayon kailangan natin gamitin dito yung stock po natin na bolt po natin. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang built-in na washer dyan. So yung washer na yan, yan po yung iipit doon sa bilog na yon. Saktong-sakto yung radius nito dito sa bilog na yan. Kung kaya naman, kapag naipasok natin to, hindi gagalaw to. Di tulad kapag yung nilagay natin na bolt, straightforward lang siya, tornilyuhan na buko, gagalaw to. May space kasi dito, mag-focus na mag-vibrate, nasisira po ito. So napaka-importante nung stock na bolt na to. Kung mawala man, bilan nyo ng bago, kasi all goods po itong ganitong bolts. So lagay lang natin siya. Tapos tignan nyo kung gaano siya ka-stable kapag nailagay na po natin to. Makikita nyo, mag-fit in po yung kanyang washer dun sa gitna. So may ipit na rin po itong ating mga reserve tank dyan. So itodo lang natin. Yan, kung makikita nyo naman, fit na fit. Tapos alugin natin mamaya yung hanger natin. Ayan, kung makikita nyo, napaka-stable. Ayan o, medyo malayo siya. Ngayon, masusugat lang yung swing arm nyo kapag ibang tornilyo yung nilagay nyo dyan. Magbabibrate talaga to guys. So importante yan. Tapos sikapan nyo rin ng todo. Mas okay pala, ihuli na natin yung bolt dito para mailagay natin na maayos. Ito ang ating mga hose dito kasi hirap tayo maglagay. So shoot lang muna natin dyan, kasama po yung lock nya. Soksok lang natin. So yun, nalagay na natin yung lock dito. Tapos nilagay ulit natin itong Allen bolts natin dito. Yung stock pa rin yan guys ha. Tapos sa fittings naman, kung makikita nyo, hindi na maalog yan. Hindi dito sa likod, check natin. Ayan, check natin fittings kasi yung sa iba guys, sumasayad. So yung fittings niya dito, kung makikita nyo naman, wala siya sayad oh. Tapos dapat nakasentro yan. Also, kapag nilagay pa natin airbox dito, medyo higpit pa yan. So yun, hahanapan pa natin ng tornilyon dito. Dito pala, wala naman siyang lock nut dyan kasi nandito siya sa airbox natin. Ayan o. So yan, ito pa rin yung gagamitin natin. Tapos, sa breather, lagay natin yung lock. Tapos ipasok natin siya dito. Pero lagay muna natin itong part na to. So okay na tayo sa mga wirings guys. Ayan o. Na-shoot na natin dun sa bakal. Nakashoot na. Yan yung mga importante.
bukod dun sa nut natin. Tapos yun, all goods na tayo. Pero kung may time pa sana tayo, medyo nilinis pa natin yung ni tropa, no? Kaso di na natin nalinis. So medyo gabi na. Pero yun, pagpagan na lang natin yung mga part na to. Ayan, brush-brushan na lang natin. Pero kaya naman yan i-motor wash kapag pinasukan lang dito. Ayan, mamu-motor wash naman yan kung sakali. Yun, pagpagan muna natin, tapos lagay na natin tong airbag. Brush-brushan lang natin to para medyo matanggal yung mga lilikabo. Pero yun, pwede naman i-motor wash ni tropa para ma-fully linis yan. Ayan. Pag pinasok natin to, yung tube, dadaan po siya dito sa ilalim ng throttle cable. Tandaan nyo yan. Kasi baka ipilit nyo siya sa itaas. Dadaan yan dito sa ilalim. Tapos, swak lang natin tong part na to. Tapos, i-shoot lang natin siya dito. Ayan, mag-i-swak naman yan. Hindi naman niya maglalaban. Kasi saktong-sakto naman yung butas niyan. Swak nyo lang din itong part na curve na to dito sa air screw. So yan, lagay nyo lang ng konting pwersa. Yun, okay na, naswak na. So makikita nyo, fit na siya dito. Higpitan lang natin tong tornilyoan dito. Yun, hand tight lang kapag medyo naglalaban na. Okay na yun. Tapos, ayun, ilagay lang natin yung dalawang tornilyo dito. Swak naman yan sa butas. Isakto nyo lang. Dalawang 10mm. Ayun, naswak lang siya sa butas. Yun. Dun eh. So yun, okay na tayo dito sa airbox. Nalagyan natin dalawang tornilyo. Tapos sa part na to, so bago nyo siya itornilyo ng todo, tignan nyo to, kailangan na-sandwich itong OEM dito sa gitna ng airbox. Ayun o, naka-sandwich siya. Para pag tinornilyo nyo, hindi siya aalog. So yun o, stable na. Tapos ang layo ng clearance guys. Layo ng clearance niya. So hindi naman side yung gulong. About sa kung sa side ba yung 110 dito, ito kasing stock ng tropa natin or yung gulong niya 180. Palagay ko kakasya naman yung 110 kaso konti na lang yung clearance, no. So kung balak nyo mag 110, medyo halos 0-0 na siya dito sa bandang gitna. Pero yun, nasa pag install na lang din ng hagger nyo kung may isa-center nyo siya na maayos. Pero dito sa 180 malayo pa siya. Ayun, malayo pa. So yung next natin nilalagay itong to, breather. So yung breather natin, shoot lang natin ulit dito. Ayan, shoot lang natin siya dyan. Sakto natin dito. Tapos pagka shoot dyan, syempre lagay natin itong lock po niya. Tapos shoot po natin dun sa butas dun. Pasok lang natin to. Then okay na tayo dito sa breather. Nalock na po natin. Okay na rin tayo dito. Tornilyo na lang, pero mamaya balikan ko kayo dyan. So next po natin is lagyan na lang ng coolant to guys. So sa coolant, nag-video kasi tayo last time, nag-flash tayo. So may tira pa tayo. Lagyan na lang natin tong reserve ng tropa natin. So hanggang dito lang ilalagay natin, dito sa upper. So para may reserve siya. Ito puno naman to, hindi naman to nabawasan dahil hindi naman tayo nagbukas dyan. So ito lang, lagyan natin hanggang dito sa upper. So para may laman. So open lang natin to. Tapos refill. So ayan, lagyan lang natin. So sa level niya guys, hanggang dito lang sa upper. Ayan. So ito yung nabili ko galing Honda. Lagay na lang din ako ng link sa description kung saan tayo makabili niyan. Goods na goods yung Honda coolant natin. Ayan, type 1. Nabili ko lang sa online. Lagay din ako ng link. So yun, okay na. Tapos takpan lang natin. Sa pagtatakip, kailangan nakalusot siya hanggang dito sa pinaka ilalim. So pagpagan lang natin para lumusot siya dun sa pinaka nguso nito. And diin lang natin ng todo guys. Tapos yun, takpan lang natin sa stability niya. Yun dun na lang talaga. Takpan lang muna natin to. So yan yung takip niya, bagong bago din, inclusion sa OEM tire hugger. So set nyo naman bibili yan, tire hugger, itong reserve, tapos itong pinaka cover niya. Yung wala lang talaga guys, itong hose at yung mga tornilyuhan na ganito, tsaka yung mismong tornilyo. So kukunin nyo siya from sa stock. So yun, sa pagtatakip nito, pag all goods na tayo, yan, pasok nyo lang to, itong part na to. Pasok nyo muna yan. Then, ilock nyo siya dito sa taas, tsaka gilid. Ayan, may mga suksukan naman yan. Hanggang sa bumaon siya. Buon lang natin yung dito. Iyon. All goods na. Tapos yung tornilyo dito, syempre, yung sobra natin. Ayan. O, diba? Sakto lang. Actually may sobra pang isang tornilyo from stock.
Pero yun, all goods na tayo. Nalagyan lahat ng tornilyo. Higpitan lang natin to, hand tight. Yun oh. O, di ba? Kitang-kita yung natin dito, coolant level. So, mas kita natin, tapos mas madali magsalin. So, hanap tayo ng tornilyo dun. So, yun, dahil nawala po yung bolts niya dito, guys. Umira muna tayo dito sa cap cover niya. So, ngayon, yung cap cover kasi niya, same sa bolts dito, meron din siyang built-in washer. Pero yun, syempre, papalitan muna natin siya ng pansamantala. Ito, wala siyang built-in washer. Pero yun, tatlo naman kasi to. So, hindi naman siya magbabibrate. Para lang guys, ma-secure natin yung OEM niya, hindi mag-vibrate. So, just in case na ganun rin yung sa inyo, pwede muna kayong kumuha dito. Ayan, dito sa cap cover. Para meron tayong panglagay dito. Ayan, nanakaw daw kasi yung sa tropa natin or baka nahulog. So yun, kasi kung makikita nyo, ayang space na yan, plastic yan. So kapag inipit lang natin yan, gagalaw to. Ayun, kung makikita nyo, magagalaw pa natin. So kapag nilagyan natin ng spacer na bolts with built-in washer dyan, with built-in spacer, hindi po siya alog dyan. Ayun, kung makikita nyo, yung gap na yan, kailangan mapunan yan. So itong bolts na to yung magpupunan dyan guys. So yun, saktong-sakto siya dito, yung galing dito sa cap cover ng CVT. Tatlo naman yan eh. So yun, hiram lang tayo ng isa para dito yung ilalagay. Wala kasi tayong nakikita na extra natin guys. So yun, ito muna yung ilalagay natin. Goods naman to, swak na swak siya. Swak na swak siya oh. Higpitan lang natin ng todo. Yun. Iya. So yun, maigpit na. Tingnan natin kung aalog siya guys. Ayan, kung makikita nyo, napaka-stable. Itong part na to yung magalaw or yung nagagalaw natin dahil medyo mahaba na dito. Pero yun, stable siya dito. Hindi naman siya gagalaw agad-agad. So magagalaw nyo lang to pag ginalaw nyo. Pero yun, napaka-stable niya, napakatibay. Basta, malagay nyo lang lahat ng tornilyo. Yun dito, yung kabila, also yun dito. Kailangan kompleto yung mga tornilyo nyo dyan para hindi siya mag-vibrate. Ayun, fitting wise, kung makikita nyo naman, napakalaki ng gap niya dyan. Tapos sa kabila, napakalaki ng gap niya dyan. Tignan natin kung may sayad. Yun, wala namang sayad. All goods, fit na fit. So yun, tornilyo dito, all goods, nalagay din natin. So yun lang naman mga importante guys. Bolts dito, stock dapat yan, may spacer para hindi siya umalog. Tapos dito, ayun, fit naman. Importante yung bakal doon. Nakashoot po siya sa OEM tire hugger. Less vibrate, stable na stable oh. Napaka-stable. So yun, all goods na tayo dito sa motor ng tropa. Nalagay na natin OEM tire hugger. Nalagay na rin natin one compartment. So fitment check lang ulit tayo. So buo na siya. Nailagay ng airbox. Wala naman sayad. Nailagay natin yung bolts natin. So yan, pansamantala. Ito muna yung sa cap cover niya. Pinalitan natin. Kasi importante to para hindi umalog, mag-vibrate. Kung makikita nyo naman, napakatibay, napaka-stable. Kahit medyo mahaba siya dito, no? So, alam ko version 3 or version 2 itong hugger na to. Pero yun, may iba't ibang version yan. Lagay ko na lang lahat ng link sa baba. Tapos dito, naigpitan naman to. All goods na tayo dito. Ito, pwede niyang palitan ng sticker. Pero, ayan, mga ano kasi yan eh. Indo yung nakasulat. Pwede niyo naman tanggalin yan. Tapos dito, kung makikita niyo yung clearance, malayo siya oh. So, in case man, kahit medyo dumaan tayo sa lubak, hindi naman magbabibrate yan. Kasi stuck yung bolts natin. So yan yung wag nyong papalitan. Fit naman yung cap nya. All goods. Tapos nakalock po yung kanyang hose papunta sa radiator. So safe naman po yan. Tsaka wala naman tayo nakikitang tagas. Makikita nyo. Nailagay din natin yung lock nya dito sa ilalim.